Ito na ngayon ang update at talagang parang naggera dito ang pintura at masilya. So ayan na, ang pinto, kita nyo naman, factory lata. So ayan. Sarap makakita nung ganito, no? Isipin mo, 1980 pa to. Hindi pa ako buhay, tong lata na to, buhay na. Pero yung kurba niya, buong buo pa, oh. Ay, sarap. Alam niyo, yan yung gustong-gusto ko sa mga lumang sasakyan, eh. May mga istorya kasi yung mga yan. Bago pa yan napapunta sa atin, may mga stories yan. So, eto, na-repair na yung laylayan, nakita ko. Yan, oh, may tahi, oh. Yan. So, eto, origlata. 1980s. So, eto, iba na. Ibang yero na. Madalas kasi dyan, nabubulok yung ilalim. Alam nyo kung bakit? Yung tubig, naiipon sa likod ng pinto. Pag pumasok dito, syempre hindi naman yan silyado kahit yung mga modern na sasakyan. Minsan yung gap sa salamin tsaka sa goma may konti. Kaya pag bumagyo, pasok pa rin ang tubig. Tapos yung drain, hindi maayos. So ayan, nabubulok. Ayan. Pero, uubusin natin yan. Ubusin natin ang lata na kalawang. Maganda lang dito, lamang dito yung original na panel. So, lamang yung original na lata. So ayan, medyo magulo rito. Yan o, chicharon o. Kaya chicharon yan, pakinggan nyo. Di ba? So ayan, ang hirap pag restoration talaga. Yung mga sinafety na namin, yung mga pyesa, yung mga original parts na mahirap hanapin, mga plastic, mga trims, maliliit na detalye. Kagaya nito, may plastic yan na maliit dito eh. Tinago na. Parang ganito ang style oh. So ito, nakulayan, i-scrapein din natin yan. Mayroong chemical na pag nilubog mo yung plastic na may pintura, pag inangat mo, hindi malulusaw yung plastic, yung pintura lang humihiwalay lang. So yun yung malamang gagamitin natin dito. And then, yung mga bolts and nuts, synchromate. Ibig sabihin nun, yun yung papalabasin mo yung dati niyang itsura, no? Yung parang tubog ang dating niya. Tapos yung parang kulay tanso. Para mukhang brand new lahat ng bolts and nuts. Ko, sarap. Ito, yung original to. Factory primer, ika nga nung iba. Yan o. Ibig sabihin, nung kinulayan nila to ng blue dati, hindi naman nila in-scrape. Hinilamusan lang. So, ayan. Utoklapin lahat yan. Isipin nyo gaano kahirap mag-restore ng lumang kotse na strip to metal. Huwag kayo umasa ng budget meal, mga kaibigan, na restoration dahil malabo po talaga yon. Ayan, tignan nyo, ayan. Pag hindi naagapan ng maliit na kalawang, kakainin niya yan. Arang anay, kakainin niya yan. So yan mga kaibigan, na nangyari. So baka mayroon kayong mga mabibilan ng mga rubber, ayan. Kailangan na natin palitan yung mga rubber sa windows, sa windshield, harap at likod. Kasi yan yung magdadala dyan eh. Kumbaga, pag na-strip na natin lahat ng yero, lahat ng goma, kailangan makakuha tayo ng brand new. Para malambot ulit kasi gato na. Matigas na yung mga goma. Ayan, oh. So, may mga nalatero na part. Kita na natin, lumabas na. Yan ang maganda pag strip to metal. Makikita mo talaga yung istorya ng sasakyan. So, eto, syempre, nung makuha namin, kulay blue na siya, di ba? Akala namin, original paint, tapos nilagyan ng blue. Yung pala, original paint, may nalatero, tsaka ginawang blue. So, ayan. Pero mauunat natin lahat yan. Ito pa. Dami, no? So, medyo malasa na yung estimate dito ng maglalatero. Pero, yun nga, tingnan natin hanggang saan. Kasi hindi pa na-script lahat, eh, oh. Hindi pa tapos. Tapos ito, meron siyang parang laminate. Pag tinuklap, ganyan siya. So, tsatsagain natin yan para lumabas yung chrome. Ayan o. Ito, mga singit-singit. Ayan o. Nung una, maputik yan. Siyempre, di naman nabubuklat. Ngayon, ayan, labas ang kalawang. Bago na rin mga brake lines nito eh. Kasi nga, ginagamit ni Utol to. Dinidaily niya rin to eh. Pag yung wala siyang ginagawa. Niluluwas niya ng Bulacan. So, ayan.
Re-restore natin to. Alang-alang sa memories. At talaga tong kotse na to, kami ni Uto lang bumili nito eh. First owner ang napagbila namin ito. Kung hindi ako nagkakamali, 10 taon daw to nakapark dun sa kanila. Nung makita namin to, sabi namin, inspired sa Tokyo Drift yung pintura. Kasi ang pintura nito, papakita ko sa inyo sa comment section, metallic blue na may orange na ganun sa may gilid. Yung si Mona Lisa sa Tokyo Drift. Yun yung ginaya nung may-ari nito. So, ayan, nakita nyo naman. Labas ang lata. Ayan, nag-uumpisa sa ganyan yan. Tapos ganito na yan pag pinabayaan nyo. Ayan, ayan o. Nalatero na. Pero nawasak pa rin yung bagong lata. So, ito yung mga fog lamps na medyo malasa din yan. Ayan o. Super Oscars. Tapos yung bumpers, kinalawang na din. Ayan. So, syempre, lalatahin din natin yung bumper. Sana makakuha tayo ng chrome. Kung hindi, baka gunmetal na lang gawin natin. Tapos, imbis na pampachrome yung budget, gamitin lang natin doon sa ibang mga piyesang kailangan. Nabili namin to, 35,000 kilometers lang to mga kaibigan. Kaya tuwan-tuwa kami. Nung kinatok namin, although repainted siya, talagang lata lahat mga kaibigan. Latang lata. Ito, mga ganyan. Latang lata. Itong goma, kailangan natin ng brand new nito. Yan. Papalitan natin yan. Kasi ito yung hood. Grabe, kung ganito lang ang naging body ni Stariray nung makuha ko. Malamang, fully restored din ang gagawin natin ngayon dun sa kanya. Anyway, yun na lang yung resto mode natin na sasakyan. Restored modified. Ito yung ating i-restore na parang classic look lang. Yung para bang stock lang na galing sa 80s. Ayusin natin ang wiring. Bago compressor ni Utol Okay Ayusin ang wirings. Refresh natin ang engine. Yan, may mga nakatago pa rito kalawang. Naka-long radiator na. Nung makuha namin to, walang aircon. Originally, wala talagang aircon tong Starlet. Nilagyan lang namin ng aircon system. So, upgrade ko na rin to ng laminated kasi serpentine pa to Medyo matagal lumamig yan. So, upgrade natin yan. After body works, yung interior, wala tayong gagalawin kasi all original yung seats nito mga kaibigan. Nakita nyo naman yung unang video natin. Never pa yung na-upholstery. Yun pa talaga. Manibela. So, ilang mileage na ba niya ngayon? 98,370 para sa 1980 model na sasakyan. Lahat ng ilaw gumagana dyan, pati yung pag binuksan mo yung pinto, hinandbrake mo, umiilaw lahat yan. So yan. Naka 5-speed na ito, 3K engine. Ultimo yung ceiling nito Yan pa rin yung original niya Pero wala na, giba na. Papalitan natin. Mukhang nakakabili pa naman ng tela na ganito. Yung mga nagre-restore ng Volkswagen Beetle, nakita ko may mga ganyan pa silang tela o leather. Yun ang gagawin natin. Yan Tingnan natin. Subukan natin kung sinong mga brands na makakasama natin sa project na ito na restoration. Kasi magandang istorya to Kaya lang medyo malaking gastusin. Kaya sana meron tayong mga brands na mga nagtitiwala sa atin makasama natin dito sa project na to. Tapos, kung loloobin, kung papalarin, pasok natin sa mga show, di ba? Pangkulit lang, gawin natin kung hanggang saan yung kaya natin. Ito, problema dyan sa mga lumang kotse, kinakalawang na, nabibilog yung tornilyo. So, gamitan natin ng bolt extractor yan. Gagawin lang po dyan, babarinahan ng maliit yung gitna. Tapos, gagamitan mo siya ng bolt extractor para mahugot mo siya. Ito pa yung isa. Yung dalawa nakatago na. Yan yung mga mahirap hanapin pag mag-old school. Mga detalye na ganyan. Yung mga, ultimo ito, itong lagayan ng barya na to. Yung sa akin, wala na yan Maganda rito kay Utol, yung aircon niya, imbis na hanging type na nakalabas dito, kagaya kay Stariray, pinatayo niya, tapos yung mga vents, dun niya pa rin pinalabas sa original na louvers. So pag in-aircon, dito lalabas yung hangin yan. Hindi kagaya kay Stariray, ayun, kinat ko na to
So, nandito na siya. Hanging type na literal. Kaya pag nag-aircon kay Starira, hindi ka makakakambyo pag medyo matagal na. Kasi maninigas na yung daliri mo sa lamig. Yan. So, maganda-ganda project to. Exciting to. Abangan natin. Samahan niyo ako sa YouTube channel. Upload din natin to. Saka sa Facebook channel natin. So, medyo mabilis lang, no? Na-scrape na yung fenders, pinto, yung body, nauumpisa na. Ito, wawalisin ko na lang to mamaya. Unahin natin yung malilit na pyesa. Kasi yun yung wala na tayong mabibili. Bababa natin yung makina. Inuuna lang muna dito sa body. Para at least hindi na magtuloy-tuloy yung kalawang. O ayan, ito yung mga pyesa niya. Dito upgraded yung headlight. Ito pa yung orig. Sealed type. Yan, sealed type pa rin. Hindi pa siya nagpapalit ng DLED. Kasi gusto ni Utol yung ano lang din eh. Urig-urig lang. So yan, ang ating project na si Kipi. Abangan nyo pa yung mga susunod na mga episodes natin dito. Thank you sa lahat na nakasubaybay. So welcome ang lahat na manood. Mga nag-old school dyan, mga matatagal na sa old school. Sana ma-enjoy ninyo yung gagawin natin ditong mga video. At sana mabuhayan ulit tayo, no? Maglabasan ulit tayo mga naka-old school at magkita-kita tayo isang araw sa tambayan. Yun lang po. Sharing is caring. See you. Bye-bye.